ipinagdiriwang ng simbahan ang dakilang kapistahan ng mga santo Pedro at Pablo, mga haligi ng sinaunang simbahan. Ang pinararangalan ang ating matatag na pananampalataya, pagmuno at pagkamartir. Sa aklat ng mga gawa ng mga apostoles, naririnig natin ang tungkol sa pag-uusi. Si Santiago ay pinugutan ng ulo at si Pedro ay nakulong. Noong gabi, bago siya litisin, pinalaya ang isang anghel ni Pedro na dinala siya sa mga bantay. Sa unang pag-iisip na ito'y isang pangitain, pagkatapos ay napagtanto ni Pedro, ipinadala ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako kay Herodes. Ang aklat ng awit ay isang kanta ng papuri sa Panginoon na nagliligtas mula sa takot at pumapalibot sa mga gumagalang sa kanya ng kanyang tagapagtanggol na anghel. Habang nasa bilangguan, sumulat si San Pablo kay Timoteo na batid na malapit na ang kanyang kamatayan. Sinasalamin niya, nakikipagbaka ako sa mabuting pakikipaglaban. Natapos ang takbuhan, iningatan ang pananampalataya. Sa pagtitiwala sa Panginoon, tinitingnan ni Pablo ang korona ng katuwiran at nagbibigay ng kaluwalhatian para sa lakas na ipahayag ang Ebanghelyo sa kabila ng malalaking pagsubok. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Caesarea Philippi, tinanong ni Jesus ang kanyang mga disipulo, sino ang anak ng tao ayon sa mga tao? Matapos marinig ang kanilang mga sagot, tinanong niya, ngunit sino ba ako ayon sa inyo? Sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. Pinagpala siya ni Jesus. Sinasabing ang katotohanan ay inihayag ng Ama at binigyan siya ng bagong pangalan at misyon. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Pagninilay, sino ang sinasabi mong si Jesus? Kaya ba natin tulad ni Pedro na tunay na ipahayag siya bilang ang Kristo? Paano tayo makakarating sa pananalig na iyon sa ating mga puso at buhay? Sinasabi ni San Pablo, nakikipaglaban ako sa mabuting laban, tumakbo sa takbuhan hanggang sa matapos. Ano ang ibig nito para sa atin? Paano natin masasanay ang ating puso at buhay na magtiyaga sa pananampalataya hanggang sa wakas? Gaya ng paalala sa atin ni Pope Leo XIV, ang ating sugatang mundo ay nananabik para sa pakikipagpagaling na mensahe ng pag-ibig ng Diyos at sa pagkakasundo ng biyaya ni Kristo. Sa echo ni Pope Pius XII, nagbabala siya, ang panganib ay malapit, ngunit may panahon pa. Walang mawawala sa kapayapaan. Lahat ay maaaring mawala sa digmaan. Maging tagapagdala tayo ng kapayapaan at mga saksi ni Kristo. Manalangin tayo. Ipagdasal natin na ang bawat isa sa atin ay makatagpo ng malalim na kaaliwan sa isang personal na relasyon kay Jesus at mula sa kanyang puso, matuto ng habag para sa isang sugatang mundo. Ipagkaisa natin ang ating panalangin kay Pope Leo XIV para sa bagong misyon ng simbahan, para sa kapayapaan ng buong mundo. At hilingin natin kay Maria na ating ina ang natatanging biyayang ito. O mga banal na apostol, Pedro at Pablo,
Mamagitan ka para sa amin, Panginoon. Protektahan ang iyong mga tao na nagtitiwala sa pangangalaga ng mga dakilang apostol na ito. Sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pamamagitan, bantayan at gabayan ang iyong simbahan. Sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen.